change of mind, na-transform na ang mind mo, dili dakutan ang mga panguna-una, maayo ng pananaw, may goal ka sa kinabuhi mo, limpyo ang imong bisal mga lagad as a police officer, and then na-transform ka, tungod nilidawat ka na kang Kristo, na imong personal nga manuluwas, dignified ka, honest, may integridad, dahan-dahan ka mapalayo, kabalo ka na mo dili ang korupsyon na or mga buta nga makadakot sa imong uniforme. Mga lapok ng korupsyon na ilabay sa kalibutan kanimo. Hinay-hinay ka na, mag-usabi ka, you are morally transformed. Okay? So, tignan natin. Ang marka ng usa ka transform na pulis. Number 1, you must be what? A renewed person. Ang sama bulan? March 12. Nakakuha na mo sa militarization? So sa March ang project. What? Prospect na graduation ninyo? Okay. I am asking that because mauna dapat ang graduation ko sa inyo kaysa sa pinaka-graduation ninyo. Kaya pag nag-graduate na mo, sino bang pag-graduatein ko sa moral recovery pool? So, ato ni plansahon na mauna ang moral recovery program. So, but anyway, ang katangian ng isang genuine transform na pulis, number 1 is a renewed person. Sinong maka-renew ka na to? Can I renew myself? Without God? No. I need somebody to renew my life. And that is through faith in God. Yan ang isa. Kailangan ang pananampalataya sa Panginoon. Pwede naman ka magbago. Pero yung mga pagbabago natin, minsan bago ngayon, bukas iba. Pero pag ang Diyos ang nagbago, totally bago na lang. Amen? Dahil siya ang may kapangyarihan na kayang magbago. Ang atin, bago-bago lang eh. At pabago-bago tayo. Bago-bago ngayon, bukas, iba na naman, bago-bago sa sunod. Pero pag ang Diyos ang nag-renew kanimo, ay napakaganda. Yan ang unang katangian. Move to the second. Romans 12:1. Basahin natin. Ready? Go. Be transformed. I-assign ko sa Alpha, yung memorize this, memorize this sa sunod na meeting. Bago kayo uupo, you memorize this verse. When I, for your company, Alpha company, memorize ako na. So be sure na makupyan or pwede daan ka ron, i-memorize.